Matapos ngang maligtasan ni Kerwin Espinosa na siya ay nabaril habang siya ay nagkakampin rally bilang isang kandidatong pagka-mayor ng Alguera, Leyte. Ito ang kauna-unahan niyang pagharap sa media upang magpa-unlock ng interview. Panoorin natin at bakit ang pangalan ni Richard Gomez ay nabanggit dito. Atin pong alamin kung ano ang kanyang detalyadong pagpapahayag tungkol sa naganap na insidente na kinasangkutan niya. Nalalaman mong ginagawa nila nung drug Na biktima, hindi lang nag-file ng kaso. Pero ako, kahit saan mapunta, filean ko sila ng kaso. Sir, nabanggit mo yung kinalaman nila sa drug war. Ano ba yung nalalaman mong ginagawa nila nung drug war? Itong mga tao na to. Yung hinuhuli tapos hindi makita ng ilang araw, pagdating ng panahon, makita na bulagta na. Kung hindi, sa operation, bypass, operation nila, sasabihin nila na lumalaban kahit walang kalaban-laban yung tao. Kasi itong si Richard Gomez at si Arisa, yung bata niya, maka-Duterte kasi. Tao talaga yan ni Presidente Duterte noon. Pero masakit ang nangyari sa amin kasi akala namin wala na kaming makitang liwanag. Mayor, sa nangyari, kumusta po yung nangangampanya nyo? Tuloy po ba or tigil mo na? Sa ngayon na nangyari na ganito na na binaril ako, wala akong takot na itigil ang pangampanya ko. Tuloy ang pangampanya ko dahil ang ano ko sa taong bayan dito sa lungsod ng Albuera, itaya ko ang buhay ko para sa kanila. Si Ma'am R. sa security ninyo Yun ang isa kong concern. Yun ang isang concern ng hindi lang sa akin kundi ang buong slate namin, na sana bigyan ng pansin to ng COMELEC, na mabigyan kami ng seguridad, mabigyan kami ng security detail bawat isa sa amin ngayong pangampanya sa lungsod ng Albuera. Pabor kayo na ilagay kayo sa COMELEC control? Oo. Mas maigi na magkaroon kami ng COMELEC control dito. Dahil po? Dahil sa mga abusadong pulis na nababayaran. Mayor, you mentioned kanina about sa name ni Mayor Vincent Rama. At the same time, after the incident happened, nag-post sa social media si Vincent Rama na let's pray for your agarang paggaling. What's your reaction on that? Sa akin ay isa lang yung isang pasasalamat na pinagdasal niya ako kahit na klarong-klarong na scripted kasi wala siya dito sa Albuera nung nangyari. Pati nga yung konsyal niya na si Barcelona, kapitan ng Tinagan, nakita ng mga tao ng Tinagan na pumunta doon sa bahay na may kasamang 2 pulis. At maya-maya naman lumabas siya, hindi na yon, sumama yung 2 kasama niya. Nagpunta sa bahay ni Engineer Pipop Soko. At ikaw naman, ikaw ang ama ng barangay, tapos may mangyari, may nangyari na krimen sa iyong barangay, hindi nagpakita. So malaking question mark din yun, na sa akin lang, hindi ko naman siya pinagbintangan. Baka isa siya sa may plano. Si Ma'am RR, ano naman po ang masasabi nyo? May binabagit kayo kanina? Ano po ang sentimiento nyo? Yun lang po, yung sa seguridad po namin. Kasi sa nangyari parang binaril na
kalaban-laban, tapos parang ano lahat yung nangyari sa daddy ko. Nung narinig ko yung putok, yun lang hinihingi ko sa na saan may security kami kasi natatakot sa mga ganong kasi may pa kami sa kay daddy, yung nangyari kay daddy. Akala ko yun na din yung nangyayari kay kuya ko. Hinihingi ko lang sana na nagbalater na ako sa police station, Albuera Police Station, na sana bigyan kaming, pag may mga lakad kami sa pangkampanya namin na may pulis na nakabantay sa amin. Yun lang po. Bumalik control, pabutin po kayo. Pabor ako, mas mabuti yun kasi may nakabantay sa amin. Sa nangyari ngayon, mas mabuti. Natatakot na ba kayong lumabas? Wala kang matigan? Opo. Opo. Guys, kahapon dumating yung mga si IBG. Nagtatanong sila bakit yung sila pinaunlakan sa interview. Our attorney advised us na wag muna kasi we are still in shock. Di pa kami makapagsalita. Si Kuya doon pa, inaano pa siya sa ER. Tapos tumawag si lawyer namin na wag muna kasi hindi naman ako kapagsalita kahapon. Na-shock pa po. Pero may mga pulis ba dumating sa part ng Ormoc City nung nandun na si Mayor? Sa hospital? Wala. Ano po yung mga Kita. pulis na dumating? Albuera naman po. Ang masaklap pa sa nangyari, di ba? Wala. Insidente. Yung mga sasakyan ko, nauna ako doon sa ospital. Yung mga sasakyan na aming sasakyan, hindi na pinapasok doon sa Ormoc, yung mga private namin na sasakyan. Hindi talaga pinapasok ng border ng Ormoc. Kaya kayo na lang humusga kung anong klaseng plano to. Sir, ano yung panawagan ninyo? Still ongoing pa naman yung investigation. Ano yung panawagan niyo sa kapulisan sa investigation na ginagawa? Sana walang mangyaring whitewash kasi malaki ang aming tiwala, lalo na ngayon sa presidente natin na si Bongbong Marcos, na lahat ng mga insidente dinadaan sa due process. Yun lang. Yun lang po. Sir, kagabi we've learned na pumunta dito yung regional director ng PNP at yung PNP provincial director din ng Leyte. Nagkausap po ba kayo kagabi? Hindi kami nakausap at hindi rin sila pumunta doon sa ospital para mag-interrogate tungkol sa pangyayari. Mas sinecure nila ang mga person of interest. At dito nangyari sa Albuera, nagtaka ako bakit dinala pa nila sa malayong sa region. Meron naman tayong police station dito. So, ibig sabihin nun, sir, yung mga pulis na nakuha doon sa area, Dinala nila sa region. So, sa pagkakaalam natin, jurisdiction ng Albuera. Dapat, kung ako, sa pagkakaalam ko, siguro, dadalhin sa police station ng Albuera. Kaya, sa ngayon pa lang, hindi mawala sa isip ko na may whitewash naman itong mangyayari sa mga pulis na ito. Sa mga person of interest. Anong panawagan niyo sa Pangulo sa pangamban niyo na yan? Mahal na Pangulo, sana dinggin nyo kami na paimbestigahan talaga itong mga pulis na to at ang pangyayari na pamamaril sa akin dito sa lungsod ng Albuera. Lalo na kay Speaker of the House, Martin Romualdez, na inasahan namin, sir, na patas ang iyong pang-gobyerno. Sana walang whitewash na mangyari. Sir Kerwin, may nabanggit ka kanina na yung mga pulis may kinalaman dun sa war on drugs. Handa mo bang testifyan sa ICC kung sakasakali? Sa ngayon, sa nangyari sa akin, handang-handa ako. Kahit na anong mangyari,
lalo na para mabigyan ng hustisya ang aking ama na pinatay sa loob ng selda na walang kalaban-laban. Sir, nung marinig mo yung pag-aresto kay former President Duterte, ano po yung naging reaction mo niya? Normal lang at naawa ako sa kanya dahil matanda na siya. Pero may batas tayo na dapat harapin ang mga sinasampa na kaso sa kanya. Sir, kumusta naman po yung bata? Sa ngayon yung bata, yung isang natamaan, ang makasagot niyan yung father niya. Wala po. Natamaan dito sa kaliwa. Wala. Ano po kasi? Bitisayon ko lang para malami ang istorya. Ang anak ko kay Bao, nga naigo dahil siya sa bala. Ni-cover ko ni Mayor, kaya amo siyang isuod sa sakinan. Pagkasuod ni Mayor sa sakinan, ako ipangita na ako akong anak, ninggawa siya, ningon siya, naigo siya sa kamot. So, nasakitan ko, kaya ako nakita akong anak. Paglakaw pa na mga to sa Hormok, nakita ko na lang nga ilang i-post nga scripted drama. Kaya sabay ang mahal nga gustong i-appeal ang anak sa drama-drama nga inana. So, gisakitan yung pag-ayo. Karoon ang bata, to sa hospital, nagsigisag dangoy-ngoy sa iyang kamot kay ngul-ngul kayo, sakit ko kayo. Imbes mi nga na doktor nga paulion siya og masabado, murag sa Lunes pa paulion kay sakit pang kamot sa bata. Ano naman po yung epekto dito sa kanya? Trauma. Na-trauma siya talaga. Ako na, gikon ko lang siya. Gi-comfort ko lang siya kaya para dili siya gid nga mahadlok pag-ayo. Sir, ano ginagawa ng anak niyo? Bakit bakit kasama siya dun sa... Yung pamangkin ko kumakanta din sa program namin. So sumama siya doon. Tama ba, Josel? Nasa likod siya ni Mayor, ni Sir Kerwin, kaya po natamaan siya ng double action na bala. Nandun siya sa may stage, yung may hagdanan, si Mio dito sa front ng stage. Layo-layo distansya, siguro mga 3 meters or 4. 3 meters to 4 ang distansya niya. So, paano siya natamaan? Sabi ni Mayor, isang putok lang naman. Tumagos. Sa tagos. Sa dito, dalawang butas yun. Pag inano sa x-ray, nakita doon, may ano pa talaga sa bala. Story ng bala. May So, tama, naunang tanamaan si Sir Kerwin, dumiretso sa kanya. Tama po. Hindi ko na alam yung sa sitwasyon niya kung ano, kasi ako yung nagsasalita nung panahon na yun. Mayor, balikan natin yung local na pangangampanya niyo po. Meron po kaming nababasa po sa social media na sa pangyayari daw na ito, pagkakagulo ang Albuera. Sa kampo niyo po, ano pong next move? Sa kampo namin, wala talagang plano na dahas na magkaroon ng hindi maganda. Kahit na nangyari sa akin na binaril, idadaan namin to sa due process sa pagsampa ng kaso. Wala sa isip namin na gumanti kasi pagod na ako sa mga pangyayaring ganyan. At isa pa, lamang na lamang ako. Kaya binaril siguro ako dahil napansin nila na malakas ang BEPK sa lungsod ng Albuera. Tandaan po, ano po yung mensahe niyo sa mga supporters? Ang mensahe ko sa mga supporters natin sa BEPK, ipagpatuloy natin ang laban para sa ikakaunlad ng ating bayan sa lungsod ng Albuera at pagbabago.
sabihin ko sir, continuous pa rin yung kampanya niyo Walker Barangay South Hall? Oo. Tuloy-tuloy to. Walang makakahadlang kahit may nangyari ng pagbabaril sa akin. Kasi alam ko, ang pulis ng Albuera, hindi naman yan magpabaya. Hindi niya pabayaan na may mangyaring ganito. May susunod na mangyaring pamabaril. Kasi yung mga person of interest, hindi dito sa Taga-Albuera ng mga pulis. Last question ko, Mayor. Ano pong assumption niyo dito sa nangyaring incident na ito? Do you think mas makakadagdag ito ng boboto sa iyo o sa tingin mo po konti? Hindi nasa taong bayan na yan. Sila ang magdesisyon. Basta kami, prenob namin kung ano ang covenant signing na nangyari dito sa aming lungsod. Sir, may nakapost kanina sa social media na binato daw na mulutog yung office ng Tasla. Anong reaction mo? Na senaryo na lang yun ay. Bakit batuhin pa siya? Wala namang siyang tao dito. Ano na lang yun para Sabay sa kasakay sa Yan ang scripted. scripted yun eh. Ano yun? Yun yung scripted. Scripted yun. Yung hindi yung sa akin. Naging maganda ba sa inyo yung covenant signing o ano? Oo, talagang maganda para sa amin. Kasi ang ano ko ay talagang peaceful ang parating na eleksyon. Pero iwan ko sa kanila bakit nag-interest sila sa buhay ko. Na wala naman akong ginagawa na kaguluhan dito sa Albuera. peaceful naman ang Albuera. Thank you. Thank you. Bagis, anak mo